Noong isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. Wala namang dahilan, tahimik sa paligid, pero parang may gumising sa akin. Hindi ako agad bumangon, nakiramdam lang ako. Tapos, doon ko napansin, parang may malamig na hangin sa loob ng kwarto ko. Sarado naman ang bintana. Tumayo ako para tingnan. Pagdaan ko sa harap ng salamin sa aparador, bigla akong natigilan. Kasi may nakita akong anino sa salamin. Hindi ko makita ng buo, pero parang may nakatayo sa gilid ko. Mabagal akong lumingon, walang tao. Bumalik ang tingin ko sa salamin. Andoon pa rin. Parang babae, mahaba ang buhok. Nakayuko, pero wala talaga sa tabi ko. Sa salamin lang siya makikita. Bumilis ang tibok ng dibdib ko. Tinapik ko ang dibdib ko para kumalma. Siguro guni-guni lang to. Sabi ko sa sarili ko. Pero nag-iba ang lahat ng dahan-dahan siyang tumingala. Puti ang mata niya. Wala siyang itim. Diretso siyang nakatingin sa akin. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam kong may nararamdaman siyang galit. At ako ang tinitingnan niya. Umatras ako. Pero imbes na ako rin ang umatras sa salamin, yung refleksyon ko lang ang gumalaw. Ako, hindi ko na makita sa salamin. Siya na lang. Siya lang ang nandoon. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Hindi na ako lumingon. Kinabukasan nang bumalik ako para tingnan kung totoo bang nangyari ang lahat, nabasag na ang salamin. Nakaukit sa basag na bahagi ang mga salitang, "Huwag kang babalik." Hindi na ako natulog sa kwartong yon mula noon. At simula nang mangyari yon, tuwing titingin ako sa salamin, pakiramdam ko may ibang mata ring nakatitig sa akin. Pinalaysay ko mismo, ako ang nakaranas. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nangyari to. Pagkatapos ng gabing yon, lumipat ako ng kwarto. Iniwan ko ang lumang silid, sinarado ko na ang ilaw at tinakpan ng kumot ang salamin. Hindi ko na talaga pinapansin. Ayoko nang maalala yung itsura ng babae. Pero isang gabi, habang natutulog ako sa bagong kwarto, may narinig akong mahihinang katok. Tok, tok. Hindi sa pinto, hindi rin sa bintana. Parang sa salamin. Ewan ko kung bakit, pero alam kong galing pa rin yon sa kabilang kwarto. Sa salamin na iyon, ayoko sanang lumapit. Pero parang may kung anong humihila sa akin. Parang may boses na bumubulong sa utak ko. Bumalik ka. Nang binuksan ko ang pinto ng lumang kwarto, ramdam ko agad ang lamig. Hindi normal. Nakatayo lang ako sa may pinto. Tahimik. Pero may naririnig akong parang nagkakaskas ng kuko sa salamin. Dahan-dahan kong nilapitan ang salamin. Basag pa rin ito. Pero may bago. May sulat. Nakita-kita. Napaatras ako. Gusto ko nang tumakbo, pero biglang nagsara mag-isa ang pinto. Pak! Natrap ako sa loob. Tumakbo ako sa pinto, pilit binubuksan. Pero ayaw. At paglingon ko sa salamin, wala na yung babae. Pero yung sarili kong refleksyon nakangiti. Hindi ako yon. Hindi yon ang ngiti ko. Bigla siyang kumalabog mula sa loob ng salamin. Tumama ang mga palad niya sa salamin. Parang gusto niyang lumabas. At ang mas nakakakilabot, may hawak siyang kutsilyo. Doon ko lang naisip, baka hindi ako basta sinundan ng babae. Baka ako na ngayon ang pinapalitan. Hanggang ngayon, hindi na ako tumitingin sa salamin ng matagal. Kasi baka hindi na ako ang makikita ko. Ito na ang part 3 ng kwentong kilabot. Huwag kang babalik, part 3, ang salamin. Ito na ang huling pagkataon na ikukuwento ko to. Kasi kung totoo ang hinala ko, baka hindi na ako ang nagsasalita ngayon. Pagkatapos nung gabing yon, yung nakita ko ang refleksyon kong may hawak na kutsilyo, nakangiti sa salamin habang ako'y takot na pagdesisyunan kong pablesan ang bahay. Dinala ko ang pari. Nagdasal siya sa bawat sulok. Binindisyunan niya ang lumang kwarto. Tinanong pa niya ako, may masamang nangyari ba rito? Hindi ako agad sumagot. Pero habang naglilibot siya, napansin niya ang salamin. Bakit may basag at may bakas ng dugo? Tanong niya. Ang sagot ko lang, hindi ko alam kung kanino yon. Kasi totoo naman, hindi ko alam kung dugo ko pa ba yon o ng ibang ako. Pagkaalis ng pari, mas gumaan ang pakiramdam ko. Akala ko tapos na. Pero nung gabi ring yon, habang nag-toothbrush ako sa banyo, may napansin ako sa salamin. Na-delay ang galaw ko. Nakangiti pa rin ako. Habang ako, hindi naman. At may dugo na namang tumulo sa ilong ko. Hindi ko ramdam. Pero sa salamin, kitang-kita. Muli kong sinilip ang salamin sa dating kwarto. At sa pagkakataong ito, hindi na lang siya basta refleksyon. Lumabas na siya. Hindi ko na may paliwanag kung paano, pero biglang lumamig ang buong bahay. Namamatay ang ilaw isa-isa. At sa harap ko, parehong-pareho ng mukha ko, pero walang emosyon, wala ring buhay sa mata. Tapos, nagsalita siya. Ako na ang totoo, ikaw na ang anino.
Nagising ako kinabukasan sa sahig ng kwarto. Nanginginig, basa ng pawis. Pero ito ang nakakatakot, wala nang salamin. As in, kahit saan sa bahay, banyo, aparador, vanity, wala. Para bang tinanggal lahat. Pero pag-check ko sa cellphone ko para silipin ang sarili ko, camera app lang ang gumagana. At nang buksan ko ito para lang makita ang mukha ko. Ibang tao ang nasa screen. Simula noon, hindi ko na alam kung ako pa ba ito. O kung ako na yung nasa loob at kung binabasa mo to ngayon, huwag kang titingin sa salamin. Baka na nandoon na rin ako. Kung nagustuhan mo ang aking kwento, huwag mong kalimutang i-like, i-share at pindutin ang notification bell. Dahil sa bawat kwento, may aral at may damdaming bumabalik.